Mga minamahal sa oras na ito ng pagluluksan, tayo ay nagbubugay at nagbabalik tanaw sa ating mahal sa buhay kay Jerry. Tanda ako sa kanya. Kaya hindi ko siya natawagin kuya. Tanda ako kay Jerry. Ngunit, higit sa lahat, tayo ay hinahamon ng isang kaisipan at napakahalagang katotohanan. Ang tao ay hindi lamang ito kaya ay may kaluya. Ang katawan ay pansamantala. Ngunit ang kaluluwa ay wala. Ang katawan ay babalik sa alabo, ngunit ang kaluluwa ay haharap sa Diyos. Bago ko dalhin ang aking pag-uwan na mensahe, gusto kong basahin ang nasusulat sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, kabanatang 4, talatang 12 hanggang 14, 1 Thessalonians chapter 2. Sinabi dito, mga kapatid, ayaw namin hindi nyo malaman ang tungkol sa mga namatay, upang hindi kayong magdalang hati tulad ng iba na walang pag-asa. Pagkat kung tayo sumasampalataya na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, gayon din naman ang mga namatay na nanalig sa Kanya ay ibabangon ang Diyos na sa Kanya. Bago ako magpatuloy, ako ay maglalahad sa inyo ng isang kasaysayan patungkol sa isang kaharian. Sa kaharian ito, merong hari na merong 4 na asawa. At nung siya ay malapit lang mamatay dahil siya ay nagkasakit, ipinatawag niya ang kanyang ika-4 na asawa. Ito yung asawa niya na kanyang pinakamamahal. Binibihisan niya, binibigyan niya ng alahas, magagandang damit. Pinakamamahal niya ito. At tinanong niya ang kanyang asawa, ang kanyang pinakamamahal at ika-4 na asawa. Nung siya'y mamamatay na, sinabi niya, sasamahan mo ba ako sa kabilang buhay? Ngunit sumagot ang ika-4 na asawa at ang sabi, hindi kita masasamahan, iiwan kita. At tinanong niya ang kanyang ikatlong asawa. Ang ikatlong asawa naman niya ay kanyang ipinagmamalaki kapag may mga bisita siya. Ipinagmamalaki niya ang kanyang asawang ito sa iba't ibang kaharian. At ang ikatlong asawa ay tinanong niya at sabi niya, sasamahan mo ba ako sa kabilang buhay? Sinabi ng ikatlong asawa, hindi kita masasamahan at kapag namatay ka, ako ay mag-aasawa ng iba. Tinanong naman niya ang kanyang ikalawang asawa. Ang kanyang ikalawang asawa, ito ang laging nakasama kapag siya ay may problema, kapag may mga dapat ipagdiwang, may kasiyahan sa palasyo, may mga birthday, may kalungkutan, may problema. Itong asawa niya ay laging nasa kanyang tabi, ang ikalawang asawa. Ngunit tinanong niya din ito at sinabi, kung ako'y mamamatay na, sasamahan mo ba ako sa kabilang buhay? Sinabi ng ikalawang asawa, pasensya na sa pagkakataon niyan, hindi kita masasamahan. Ang magagawa ko lamang ay ihatid ka sa iyong libingan at makita ka sa huling pagkakataon, ngunit hindi kita masasamahan. Sabi ng kanyang ikalawang asawa.
Merong boses na sumagot at sinabi, "Ako, sasamahan kita hanggang sa kabilang buhay." At nung ito ay kanyang tinignan at nakita niya, ito ang kanyang unang asawa na hindi niya binibigyan ng pansin. At sinabi niya, "Pasensya na, ikaw sana ang dapat minahal ko ng gusto at naibigay ko sana sa iyo ang aking focus, ang aking atensyon, sapagkat ikaw pala ang sasama sa akin. Pag ako'y namatay, sasama ka hanggang sa kabilang buhay." Tayong lahat ay mayroong apat na asawa. Ang ating ika-apat na asawa, walang iba kundi, mga kapatid, ang ating katawan. Ang ating katawan, binibilisan natin ng magagarang damit, binibigyan natin ng alahas, at inaayos ang ating mga paligid. Pupunta pa sa parlo, nagpapamedicure, pedicure. Inaayusan natin, mga kapatid, ang ating katawan. Ngunit pagdating sa kamatayan, hindi tayo sasamahan ng ating katawan. Ito ay mananatili sa lupa at babalik ito sa alabok. Ang ating ikatlong asawa naman ay walang iba kundi ang ating mga properties, ang ating mga assets, ang ating mga ari-arian. At ito ay pinagmamalaki natin sa ating mga kaibigan, kakilala. Ngunit ang lahat ng yan, kapag namatay ka, yan ay mamanahin ng iba. Katulad ng sinabi ng ikatlong asawa na magpapakasal ako sa iba. Iba ang makikinabang sa iyong mga ari-arian. At ang ikalawang asawa naman, walang iba kundi ang ating mga kamag-anak na sasamahan tayo sa kalungkutan, makikiramay, pag may kasayahan, nariyan sila. Pag may problema ka, nariyan sila, malalapitan mo. Sila ang ating mga kamag-anak, ngunit hindi ka nila masasamahan sa kabilang buhay. Hanggang doon lamang sila sa sementeryo o sa puntod at ihahatid ka sa iyong huling hantungan. Ang pinakaunang asawa na dapat nating mahalin, walang iba kundi ang ating kaluluwa. Sapagkat kapag ikaw ay namatay na, ang kaluluwa ay pupunta sa habang buhay, eternidad. At yan ang dapat nating mahalin. Ang kaluluwa lamang, ang unang asawa, ang sasama sa atin sa kabilang buhay. Mga kapatid, ang kamatayan ay hindi wakas. Ito ay pintuan lamang patungo sa walang hanggan. Para sa mga walang pananampalataya, ang libingan ay tila katapusan. Ngunit para kay Kristo, doon sa mga na kay Kristo, kumikilala sa ating Panginoon na siyang manunubos, ay ang libingan ay hindi katapusan, kundi simula lamang ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay pupunta sa ibang bansa, ang pera na narito ngayon sa iyong kinaroroonan ay walang value sa bansa na iyong pupuntahan. At kung pumunta ka sa bansang iyon, bago ka pumunta doon, kinakailangan ang pera mo dito sa Pilipinas ay i-convert mo muna sa dollars kung ikaw ay pupunta sa Amerika upang magamit mo yun sa destinasyon na iyong pupuntahan. Sinabi ng banal na kasulatan, mag-hook kayo ng kayamanan sa langit, sapagkat ang ating ginagawang paglilingkod, ito ang tunay na kayamanan na mapapakinabangan doon sa dako na ating pupuntahan. Praise the Lord. So, si Kristo ay namatay, muling nabuhay, mayroon tayong pag-asa. Hindi natin masusunod yung Ten Commandments, walang makakasunod doon. Sapagkat pag nagkasala ka sa isa, nagkasala ka sa lahat. Kaya pumunta dito si Kristo upang maging tagapamagitan na at si Kristo ang sumunod sa lahat ng bagay na yun. At kung manampalataya ka sa Kanya, dadaling ka niya at sasabihin, ako ay namatay para sa'yo. Kung kayo ay papasok sa pabrika at gusto ng may-ari ng pabrika o presidente ng pabrika na kayo ay tanggalin sa trabaho,
ngunit kakilala ninyo ang inyong manager, sasabihin ng manager sa presidente ng kanya, boss, wag mo tanggalin yan, akin yan. Baka may kasalanan siya, ako na lang parusahan mo, boss. Wag mo siyang i-fire, bar out, wag mo siyang i-terminate. Ako na lang i-terminate mo, boss, kung i-terminate mo siya. Sabi ng manager mo, ang ating Panginoon ganyan ang papel. Siya ang manager ng ating kaluluwa. Tayo ang nagkasala, ngunit si ang Panginoon Jesucristo ang umako ng ating kasalanan. Dahil si Kristo ay namatay at muling nabuhay, mayroon tayong pag-asa. Pag-asa ng ating mahal sa buhay ay hindi tuloy ang namatay. Umalis lamang siya. At pag-asa na makikita-kita muli tayo sa piling ng Diyos. Pag-asa ng kamatayan ay hindi makapipigil sa pag-ibig ng Diyos. Mga minamahal, sa gitna ng ating mga pagluluksa, tanungin natin ang ating sarili. Paano ang aking kaluluwa? Handa na ba ako kung ako ang tatawagin ng Diyos? Hindi natin madadala ang ating katawan. Hindi natin madadala ang ating kayamanan o ang ating mga mahal sa ngunit ang kaluluwa. Ito ang haharap sa Diyos. Araw na ito ng pagluluksa. Nagluluksa tayo ngunit hindi tulad sa mga walang pag-asa. Tayo ay may pag-asa. Ang ating mahal sa buhay ay inihatid natin sa kanyang muling pagtuhan dito sa lupa. Ngunit ang ating pananampalataya ay nagsasabi, may buhay pa sa kabila ng libingan. May muling pagkikita, may pag-asa. May Kristo. Father in heaven, we want to thank you for this gathering. Lord, I thank you. Though we grieve, but we have hope in our heart that one day we will see each other. That when we die, we have hope in our hearts that you will pay your promise that we will see you face to face. Panginoon, alamin po ninyo ang bawat puso na nagdadalamhating kamag-anak, kapatid, anak, kaibigan, mga kamag-anak, Jerry, Panginoon, sa kanyang kamatayan kami po ay ipon, ngunit meron kami pag-asa kami